Hello again, ganda Kachika Life! Kumusta po kayo mga Kachika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Ang Elisa, Batang Kabit, ang una nga pong proyekto ni Mr. James Blanco para sa Viva Movie Box, ang microdrama platform ng Viva Communication. Ngunit alam niyo po ba, may nakakatawang experience nga po ito si Mr. James Blanco. Dahil nung una nga po niya matanggap ang alok, nagkamali nga po siya ng akala na isang BMX movie ang kanyang gagawin. Ang BMX nga po ay dating Viva Max ay ang streaming service na nagpapalabas nga po ng sexy movies. Nagulat ako, akala ko for Viva Max. Sabi ko, hindi pa ako gumagawa ng sexy movies, hindi po ako nagbubog. Yung mga topless photo ko sa gym na pinopost ko po sa IG ko para makita lang na kahit papaano, nasa kondisyon ako. Natatawang kwento nga po ni Mr. James Blanco sa kanya interview. Ilanggit nga rin po ni Mr. James na hindi nga po ito nakikipaghilikan sa mga proyekto niya para sa pelikula at drama series. Bukod kasi sa Christian na po siya, lumalaki na raw po ang kanyang bunsong anak na babae. Saad nga po niya, saka umiiwas ako sa mga kissing scene. Hindi rin ako nakikipag-kissing kasi yung bunsong anak ko na babae, lumalaki na nga po siya. Sa kasimula nga po naging Christian ako hanggat maaari iniiwasan ko. Kung kaya naman dayain, nadadaya naman lalo na nga po sa TV. Kung pumapayag yung direktor, nadadaya naman so umiiwas lang po talaga ako sa kissing scene. Ngunit sa kabila nga po nito, pumayag naman po si Mr. James Blanco na makipaghalikan sa dating child star na si Miss Abby Bautista sa Elisa, Batang Kabit dahil hindi raw malaswa ang eksena nila. Pumayag ako dahil si Abby. Naging anak ko dati sa isang episode nga po na Maalaala Mo Kaya. Patuko niya sa Seashell nga po na episode na Maalaala Mo Kaya na pinalabas nga po sa ABS-CBN noong March 8, 2014. At saka, first time ni Abby na gumawa ng kissing scene, hindi rin naman siya nagpapasexy. Kaya sinabi ko, okay sige, ganito na lang kissing scene na makakakaya kong gawin. Smack lang nga, hindi sexy. Aminado nga rin po si Mr. James Blanco noong una nga po ay wala siyang alam tungkol nga po sa microdrama o vertical series. Saad pa nga po niya nang sabihin sa akin na pang vertical ang project, sabi ko hindi ko alam yon. Nung in-explain nga po sa akin, yes, karamihan sa mga nakikita ko Chinese series, laging bitin ang kwento. 3 araw ang taping days namin para sa 6 episode nga po ng Elisa. Yung una sa Tanay nga pa ang location, then yung second at third nga po na day sa Bulacan naman po. Hindi ito katulad na ordinaryong taping na may mga wide shot nga po. Sa vertical, puro tight at medium shot po dahil mapapanood niya sa phone. Wala yung mga establishing wide shots. Tapos, same talent fee lang po. Maganda ang talent fee na binigay sa akin. Si Mr. James Blanco nga po ang ama ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0 housemate na si Mr. Inigo Jose. Samantala, nagbigay naman po ng komento ang kapamilya actress at cast nga po ng pelikulang Reconnect para sa Metro Manila Film Festival MFFF 2025 na si Miss Bella Padilla. Kaugnay nga po sa pinagdaraanan ngayon ng kaimetalik niyang kaibigan na si Miss Kim Shu sa kapatid nito sila Kambini Shu. Ayon nga po sa naging pahayag ni Miss Bella nang ganapin nga pa ang media ko ng kanilang pelikula noong Lunes, December 8, 2025, sinabi niya alam na rin daw niya ang problema ni Miss Kim Shu. Noon, bago pa man pumutok ang mga balitang pagsasampa nito ng kaso sa kanyang kapatid. I've known about it for quite some time. That's why I flew to Cebu a few months ago and I texted her on that day that it came out on the news also. Pagsisimula nga po ni Miss Bella Padilla. Dagdag pa nga po niya, I think it's harder when people na know about it because everybody has something to say. That's one of the cons of the internet. Ani nga po ni Miss Bella, ayaw raw niya maramdaman ni Miss Kim Shu na kalaban niya mundo, lalo na't hindi alam ng publiko ang tunay na kwento tungkol sa kaibigan niya at sa kapatid nito. Ayoko ma-feel niya na the world has something to say about what she's going because obviously, we don't know all the details. I'm sure Kim has a very big support system kasi napaka-generous nga po ni Miss Kim Shu na tao sa marami kaming nakaantabay sa kanya. Pagpapatuloy pa nga po ni Miss Bella, maging ang kaibigan din nila at kapwa-actress na si Miss Angelica Panganiban ay nagpaabot na rin po ng pakikipagsimpatya para kay Miss Kim Shu. Also, Angelica is also there for her. Si Twinkle, you know, her sister, her brother is here in town. So alam mo yon, si Derek Lauren nga po lumipad din po sa Cebu nung lumipad ako.
Pag dininaw pa nga po ni Miss Bella Padilla, marami po kami naghihintay na magsabi lang si Miss Kim Soo na kailangan ng tulong. Ganyan, we're ready. Samantala, ibinahagi rin po ni Miss Bella Padilla na okay naman ngayon ang sitwasyon ni Miss Kim Soo at malakas din daw ang suporta ng mga tao sa teleseryeng pinagbibidahan nitong The Alibi. Kasama po ang aktor na si Mr. Paulo Abilino. She's okay, she's working, ang ganda ng Alibi. Ang lakas ng suporta sa Alibi. Si Kim naman, I love her mindset na parang kung ito'y problema ko, I have to focus on this right now. Pagtatapos nga po, sabi ni Miss Bella Padilla. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.